1 Corinthians 13. So this is the love chapter, and it is a reaction the continuation of Paul's explanation why we ought not to think that we should aspire for high office in the church. Sabi po sa beginning ng chapter, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Serving God in a more excellent way. Ang chapter po na ito, tinatawag na love chapter. At ito ay nag-umpisa sa isang uri ng argument na tinatawag na argument in absurdity. So, pagka kayo ay nakakita ng ganitong mga pananalita, this is argument in absurdity. Ibig sabihin, merong mga pinapresent na idea na hindi naman talaga sinasabing nangyayari, kaya lang pinupush niya to the extreme. Halimbawa, though I speak with the tongues of men and of angels, no man will be expected or has been given any kind of gift to speak like an angel. And actually, I would believe, and we can even think that angels do not need language to talk to each other. They can talk to each other by thinking about what they want to say to each other. Spirit yan eh. No? Ang spirit, hindi kailangan ng dila. Kailangan lang ng angel ng dila or ng when he is in the form of a man, talking to like Abraham, talking to Jacob. Diba? Sabi niya kay Jacob, release me. Actually, Panginoon yon in the form of an angel. So, when he talked to Lot, no? Hurry, remove yourself from this city because we cannot destroy and as long as you're here. Ngat nandito kayo sa Sodom, hindi kami pwedeng mag-rain ng fire dito. Kaya bilisan nyo, malis kayo. At wag na kayo lumilingon. So, paano naintindihan ni Lot? Naintindihan ba niya by means of telepathy? Hindi. It is a speech heard by Lot. So, kailangan niya kasi nakikipag-communicate siya sa tao. Pero, pag anghel sa anghel, kailangan pa ba yun? Diba? So, we can think that there's no such thing as tongues of angels or language of angels. Kaya lang, ang mga Pentecostal, ginrab yan. At kaya sana pagka daw sila ay nagsasalita na hindi natin naintindihan, tongues of angels daw yon, because they're speaking to God. So that is wrong. Sinasabi rito ni Paul that even though I speak in the tongues or many languages, and even to the extent that I can speak heavenly language, so tatawag doon ay argument in absurdity. Sa Latin, argumentum et absurdum. Yan ang style ng mga philosophers at ng mga argument, tinatawag na mga apologists. Isa pa, though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge. Now, no man can have the understanding of all mysteries.
That is omniscience. No? So, hindi sinasabi ni Paul na meron siyang goal na maintindihan niya ang lahat ng bagay sa mundo. Sinasabi niya lang, kahit na maabot ko pa yan, kung meron man niyang maaabot na ganyan. Pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Kahit pa, makapagsalita ako ng lahat ng lengguwahe sa mundo, kung gagawin ko yan, na wala akong pag-ibig, para lamang akong symbol. Yung gano'n, yung ang tawag sa Tagalog. Pompiang. At saka, yung tinkling cymbal and sounding brass. Yan. So, useless. Kapag ang dami mo ng talent, ang dami mo ng alam, pero wala ka namang pag-ibig. So, it is possible to exercise gifts and be in church office without love. At dahil posible yan, pwede kang maging pastor, deacon, choir director, music ministry, lahat pwede mong magagawa dito, kaya mo. Nagagawa mo yan, pero hindi dahil mo sa pag-ibig. Hindi dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya dahil yan ay posibilidad, ang una nating dapat matutunan ay umibig muna sa church. Umibig sa Panginoon, unang-una. Umibig sa church na inibig ng Panginoon. At umibig doon sa mga tao sa church. Hindi lang yung church. Kasi minsan, mahal mo yung SGBCI, pero yung mga tao doon, di mo mahal. Minsan, abstract eh. Diba? Or meron ka lang tinatangi na 2, 3. Yun lang ang mahal mo. So, hindi ganun. Mahalin mo kami. Mahalin nyo naman ako. At sana matutunan kong mahalin kayong lahat, bawat isa. So, yun ang una natin dapat matutunan. Pero ito, ang pag-ibig sa kapwa-tao, hindi nakakaligtas yan. Kailangan maligtas ka muna. Kung hindi ka ligtas, hindi ka matututong magmahal ng totoo. So, that is beside the point. We're not talking here about evangelism. But we're talking here that after ikaw ay maligtas, at after ikaw ay member na ng church, ano ang assignment mo? Unahin mo ang pag-ibig sa bawat isa. In particular, members of the church. In particular, the church. And important sa lahat, the Lord. That is the priority. Diba? That is the more excellent way of serving the Lord. Para maging katanggap-tanggap. Kasi, sa 1 Corinthians 12:29, sabi ni Paul, are all apostles? Nakakita na ba kayo ng church na lahat apostol? Are all prophets? Are all teachers? So, meron kasing problema itong Corinth, ng mga members ng church sa Corinth. Ang problema nila, nakikita kasi nila yung apostles, ginagalang. No? Parang talagang mataas ang respect. So yung iba, nagkakamali ng isip na gusto ko rin maging apostol. Kala nila it's a goal. No? Kasi maganda yun eh. Actually, isa yan sa mga sinabi sa akin nung mga 10 years old ako. Alam mo, Nilo, ang magandang kinabukasan mo, magpari ka. Pati presidente nagmamano sa'yo. Kaya ako naman, ganda yata yun. Magpari nga ako. Kaya lang, dumating si Luz.
Nasira yung ambisyon ko maging pare. Okay, so extra lang yan. Ito pong pag-ibig ay dapat mauna kaysa sa ambisyon na maging apostol, maging propeta, or maging mangangaral. Mas mataas at mas nauuna ang pagiging mangingibig kaysa sa gusto mong magkaroon ng miraculous hand. Yung gift of healing. Yung pagka may lumapit sa'yo, hawakan mo lang. Ilelay hands mo lang. Okay na. Na-solve na yung problema niya. No? Sana ganun, ano? Sana may gift pa na ganun. Lahat sa atin ang may mga malalaking uta, akin na yung wallet mo. Akin na yung bag mo. Sis, akin na yung bag mo. Ilelay hands ko lang yan pag pe-pray ko. Solved na yan. Pag uwi mo sa bahay, wala ka na utang. Klase. Sana may gift na ganun. Kaso wala na yan eh. At saka never nagkaroon yan. ang gift na yan ay yung tungkol sa miraculous na yung may ketong nawawala instantly. Diba? Yung pati yung kamay na maigsi, humahaba. Yung walang mata, nagkakaroon ng mata. Alam niyo ba na yung isa sa mga pinagaling ng Panginoon, hindi lang bulag, walang mata. Oo. Dumura siya. Tapos yung dura niya, sa dust, binuo niyang ganyan. Tapos nilagay niya sa mata. Pinahid niya sa mata. Yung putik, na ang liquid ng putik ay dura niya. Tapos sabi niya, go and wash in the pool of Siloam. Pag ganyan, may mata na. Walang mata yun eh. Iba pa yung pinagaling na bulag. Isipin mo, that's creative power. No? But, wala na ngayon yan. The gift of miracles, the sign gifts to confirm that you are speaking the word of God and not just from your own thoughts. Have all the gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret, covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. So, ito na yung excellent way. Kasi ito, puro gifts. Position, power. Yan ang gusto nating ma-achieve. I don't know kung may mga kalalakihan dito na sana someday ako ang pastor, ako nakatayo dun. Siguro, makikinig sila sa akin lahat. Maganda sigurong, ambisyon yan. No? I don't know kung merong ganyan. Pero, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, huwag niyo munang ambisyonin yan. Umibig muna kayo. Kasi andito kayo, pero wala kayong pag-ibig, hataw lang kayo na hataw. Maghahanap lang kayo sino sa sermonan. Sino kaya ditong pasaway? Ma-sermonan nga sa Sunday. Yun lang ang gagawin mo eh. Di ba? Para katakutan ka ng tao. Para ang mga tao bago sa'yo. Oh, wala ka pag-ibig eh. Lalo na pag dumadami na. Ang temptation naman dyan, ang dami na nito Paano kaya gagawin cash ito? No? Paano kaya ito magiging Gcash? Di ba? Ang dami na eh. Ang dami, di ba? Yun ang, kaya sabi, pagka pipili kayo ng bishop, not greedy of filthy lucre. Dapat di niya iniisip yung magkaka-Rolex din ako. Mga ganyan. No? Magkaka-ano rin ako, kung ano-anong mga brand. So, dapat walang ganun. Pero kung magbibigay kayo, hindi naman tatanggihan yon. Di ba? Binigay eh. Pero yung inaambisyon, or wino-work out yung church para dumating sa panahon na may nakagarahe dyan na Jaguar,
Diba? Pwede mong manipulahin ng church eh. Para mapunta dun sa pwesto na yun eh. Oh. So, mahalata mo yun eh. Hindi mo pwedeng tayo pa, Pinoy pa. Diba? Mahalata mo yan na minamanipulate ka. Oh. Pero, walang ganun. Wala dapat ganun. Dapat matuto ang isang tao na lalo na yung mga pinuno, ang nauna sa kanya, pag-ibig sa church at sa mga tao. Ngayon, bahala ang Panginoon kung sino niya ilagay niya. Kung sino ang susunod. Kung sino ang next. At sino yung mga officers. It's God. Because this is God's church. This is not man's church. Okay? So, don't aspire to be given apostleship, deaconship, administrative task, a ministry which give you prominence, a teaching position. Alam niyo mga kapatid, it is God, the Holy Spirit, who is in each of us, ang makakahalata. Sometimes, the pastor will recommend, gusto mo ba yung pwesto na to? Kasi makikita niya eh, you are faithful, consistent, and with a talent, with an ability. So, manonotice ng pastor yan. Manonotice yan ng appointing power. Manonotice yan ng deacon na ire-recommend, pastor, pwede natin sigurong magamit sa ministry yung isang kapatid natin kasi na-notice ko. No? Meron siyang ganyan, meron siyang marunong siyang ganito. Tsaka nakadil ko na siya, honest siya. At tsaka talagang prayerful siya. Yung mga ganun, manonotice yun eh. Hindi yun yung Brad, kailan nyo ba ako kailan nyo ba ako i-appoint? Ang tagal ko na rito eh. Diba? Walang ganun. Let the Holy Spirit work in the hearts of the church. That is why, kahit sa deacon, yung mga na-appoint ka na sa deacon, na candidate ka na, pwede ka bumagsak. Kung di ka pumasa sa ordination. No? Kala nyo ba pag na-candidate as deacon, sigurado ka na magiging deacon? Hindi. Pwede ka ma-refuse ng church. Kaya may vote. No? So, ito po ay because of love. Learn to love first. Even if you have these gifts and talents and in the ministry, if you don't love the church, you will just be like a sounding brass. Pag magpipreach ka, para ka lang may tumutunog, nagmamalaki. Pagmamalaki mo yung Bible school mo, pagmamalaki mo yung teacher mo, pagmamalaki mo yung binasa mong mga libro, kung ano-ano lang. It's just a boast. But if you have learned to love us, love the people, even without office, kahit hindi ka pa na-assign, hindi ka pa na-appoint, pero may pag-ibig ka na, what will happen? You will do things out of love. You can do things out of the ordinary, kahit hindi ka na-appoint. Huh? You can speak to souls outside. Ba, hindi ka naman in-appoint dito eh. Dito, in-appoint ko si Brother Jerome para yung mga bago, pagka may dumadating, automatic, pag may Sunday school, itatabi niya yung mga bago. No? Ngayon, kung hindi ka in-appoint nyo, huwag mo nga agawan si Brother Jerome. Hindi, ako na, Brad, pahinga ka lang dyan, diyan ka lang sa tech. Kaya ko yan. Hindi ako in-appoint ni pastor eh. Hindi, wag na. Wag nyo pakikialaman yung ministry ng iba. No? Dahil pwede ka naman mag-soul win sa labas eh.
kapitbahay mo eh. Pwede mo imbitahin, makilala mo, pakilala ka. Tapos, imbitahin mo sa bahay. Tapos, habang nagkakape, pinapakain mong pansit. O kung ano man ang gusto mong ipakain, ay sharean mo. Oh. So, kahapon, kausap ko si Brother Resty. Sabi ko, ang dahil niyang tanong. No? Sabi ko, ay, kailangan pumunta na ako dyan. Kasi hindi matatapos yan sa Facebook. No? Sa Teresa. Sa Teresa to eh. Una muna sabi ko, punta ka dito. O sige, pupunta ako dyan. Magkaroon ka ng, kahit, huwag ka lang mag-isa. At least mga 5 kayo. Sayang naman yung biyahe ko. Tapos ikaw lang mag-isa, tapos wala rin. Diba? Gawin natin Bible study sa bahay mo. Actually, Pastor, every Saturday, 4 o'clock, meron ng 5 rito. Dati nga, 30 to eh. Tapos, naging 5 na lang. Ba't kaya naging gano'n? Ano? Oo. Ayaw niya kasi tumigil ng pagsalita tungkol sa rapture. Kaya, Brad Resty, tigilan mo na yung rapture. Okay. So, pupunta ako dyan. 5, okay na yan. No? Schedule na lang natin. So, ibig sabihin, ayun, hindi natin member yon. Pero kita mo nung siya umexit, inuna niya yung pag-soul window sa katabi niyang bahay. Hanggang nakagather siya ng 30. Wala nagbigay na authority sa kanya. Basta gusto niya lang mag-share ng gospel, the best, kung ano yung alam niya. Sino sa atin gumawa nun? Si James. O ngayon, may nabaptize, praise God. Brother L. So, pwedeng gawin yan, kahit sino sa atin dito, wag na kayong paalam. Surprise nyo yung church. Surprise nyo yung pastor. Sabihin nyo, Pastor, meron nang nag-gather dito. 2 na. Si Brother Romel, nagagawa din yan doon sa GGCS. So, those things, na gagawain mo, ba't mo gagawin yan? Ba't yung oras mo i-spend mo dyan? Because of love. Diba? Hindi mo naman gagawin yan because you want to earn more money. Hindi dahil sa pera yan eh. Hindi rin yan dahil mangangampanya ka para maging barangay captain. Diba? Gagawin mo yan because you love the Lord. And you love souls. So, dyan tayo maging busy. Huwag tayo maging busy na magkaroon ng something here. Magkaroon ng position dito. Mapapansin yan, sasabihin yan, makikita yan eh. And the Holy Spirit will give us that notice. Diba? So, just be faithful with what you can do with your time, with what God has given you. Mag-invite ka. Hindi masama. Walang kailangan ng authority. Yung Samaritan woman, hindi naman sinabi sa kanya ng Panginoon, taka mag-invite ka. Nung nalaman niya, I perceive that thou art a prophet. Punta na siya sa city. Ando siya sa outskirts eh. Nagkukuha siya ng tubig eh. Pagdating niya sa city, sumigaw siya ng sumigaw. Come, see a man who told me whatever I did. Is not this the Christ? Ay, daming lumapit. Pinakinggan si Kristo. Tapos sabi nung mga Samaritano, now we believe not because of the testimony of the woman, but because we have heard him ourselves. What a blessing! Hindi naman siya kinumisyon ng Panginoon. Actually, mahirap isipin, na ang i-commission ng Panginoon, meron na siyang church. Meron siya i-commission ng babae who has 5 husbands, and the one she's living with now is not her husband. Bibigyan mo bang commission yun?
Bibigyan mo ba authority to preach yun? Una, babae. Pangalawa, 5 na ang asawa. Kilala. Kilala siya sa city na siya yung unique. Isipin mo, babae, 5 asawa. 5 na ang naging asawa. Hindi 5 asawa sabay-sabay. Ha? 5 na ang naging asawa. Either yun ay divorce, no? Marriage, divorce, remarriage, divorce, remarriage, divorce, 5 times. O hindi kaya, lagi siyang nawiwidaw, may taling dito. Alam niyo ba yung may taling dito? May nunal. O, taling. Hindi lang nunal maliit lang eh. Yung taling sa luhaan, ayon sa mga matatanda, na hindi naman totoo, sinasabi ko lang, no? Ay, naku, huwag mong niligawan yan, may taling sa luhaan. Mamamatay ka, mauna ka mamatay. Sipin mo, 5. Tapos may kinakasama. Oh, ko-commission mo ba yon? Hindi siya kinomission ng Panginoon. But what she can do, because she was impressed by the Messiah, she did it. And it brought results. So, sabi mo, unworthy ako? Hindi ako karapat-dapat maglingkod sa Panginoon? Gawain mo lang yung kaya mong gawain. Dahil mahal mo si Kristo. Unworthy ka, hindi ka pwede sa any position. Okay, di gawin mo yung pwede mong gawin na hindi kailangan ng authority. Meron ba? Marami. Marami. No? You can give. Oh. May income ka. Babae, lalaki, may mga income ngayon. Oh, bibigay ka. Walang pipigil sa'yo. Diba? Oh, so, bakit ka magbibigay? Kundi naman ka nire-recognize na giver. Because you love. Meron nga isang parang slogan. You can give without loving, but you cannot love without giving. See? Pwede ka magbigay dyan kahit wala kang pag-ibig. Pero kung tunay ka umiibig, asama yung pagbibigay sa pag-ibig. So, ang daming pwedeng gawin, no? Maglilingkod. Kahapon, may cleaners dito. Isang pamilya, mga kapatid. Kompleto. Kaya, pagdating nyo rito, nakaayos na yung silya, oh. Malinis na yung mga CR. Diba? Sipin nyo, kung hindi nila ginawa yan, di. Led by the father, yung tatay nang una. Oh. Tara, cleaners tayo. Linisin natin. Oh. Alam nyo kasi mangyari, pag walang naglinis niyan, pastor maglilinis. Pamilya niya. Automatic yon. Naawa siya sa pastor. Oh. Kasi wala tayong janitor dito eh. Oh. So, you can give, you can serve, you can invite, you can speak to souls, you can be an obedient member. Ministry na yun eh. Yung pag merong kang narinig na kailangan, parang, oops. Diba? Meron kang, oops, kaya ko ba yun? May kailangan daw sa church. Oops, kaya ko ba yun? Sige, kaya. Kung hindi ko kaya, kakayanin ko. Oh. Kagaya nung pangit na library na nandito. Oh, di ba? May hinakot. Ang bihira yan. Wala naman, hindi ko naman sinabi. Sinabi ko lang pangit. Hinakot. Oh. So, di ba? Hindi kailangan lahat may utos o hindi kaya may official ministry o title eh. Pwede ka rin magsulat. Pwede ka magsulat ng sarili mong blog without authority. It's your own. You write about the church, write about good things, write about the Bible. There are many things you can do. You can memorize scriptures.
Nakokonti na lang nakagawa ngayon. Kahit matatagal na sa church, mali-mali ang quotation. No? Baguhin natin yung kultura na yan. Karoon tayo ng scripture reading and memorization. And especially the women. That is your purview. Hindi purview. Doon, ilinya nyo yan eh. No? Para yung mga anak nyo, kung mag-quote ka ng scripture ganyan, ang bihira, ang ganda, ang sarap. Lalo na lahat ng babae dito, ganun mag-script. Ang sarap niyan. No? So you don't need authority to do that. But why will you do it? Because you love the Lord and you love His Word. Yung hindi na yata uso ngayon yung love letter, Pero nung uso pa ang love letter, basahin mo ng basahin kahit the same love letter. Hanggang nasa ulo na yung love letter. Tapos itatago mo yun. Tapos pagka nalulungkot ka, babasahin mo ulit. Para ka nililigawan ulit. No? So, ang Biblia, love letter galing sa Panginoon eh. Ito pa. Yung prayer, no? Intercession. Pinagpe-pray mo yung isang tao. Hindi lang yung pastor. Nakita mo malungkot. Tingnan nyo nga yung mga katabi nyo kung sino malungkot. Na? Tapos, pag-pray mo siya, pag-pray kita, malungkot ka eh. Ano ba problema? Diba? Hindi yung, ano ba problema mo? Hindi ganon. Kundi, malungkot ka eh. Hindi ka masaya eh. So, pag-pray kita. Alam niyo, minsan may kausap ako. Ganon. Pag-pray kita. Pag-pray ko po kayo. Hindi ko kilala. Gawin nating habit yun. Gawin nating habit. Let us show the people that we love them. And makakayanan mo yan because you love the Lord. Encouraging people. Yung mga nagtitinda ng basahan, nagtitinda ng, ano ba yun? Goto. Diyan sa tabi-tabi, mani. No? Hirap ang buhay niyan eh. Yung isa, lapitan mo minsan. Sabi mo, pwede ba kita ipag-pray? Pagkatapos, pagka pumayag siya, bumili ka na rin. No? Dagdagan mo na. No? Halimbawa, 30 pesos yung goto. Ito 40. Minsan yung barbero ko, no? 80 eh. 100 binibigay ko. Paglabas ko, ang pangit naman ng gupit mo, sabi ng misis ko. Hindi, yung mukha ko pangit, yung gupit maayos. Si Keisha, minsan sinasabi, pangit gupit ko. Okay. So, intercession. Ang dahil yan. Pwede, pagka may pag-ibig ka sa puso mo, in the excellent way, you will do a lot of things without even people giving you the assignment, without church assignment, without needing to stand here. Kahit hindi ka tawagin ng mag-testimony, or mag-devotion, pero dahil nagmamahal ka, nagagawa mo yon. Pag nagawa mo yon, natutuwa ka na. Hindi mo ginagawa dahil para i-testify mo sa church sa Sunday. Hindi. Ginagawa mo lang yon for the sake of doing it because you love to do it. Yung smile, yung ngumiti ka lang sa mga tao, malaking ministry na yan eh, kasi malungkot ang mundo. Di ba? Yung pakikinig.
Yung iba sa inyo, ginagawa akong anong tawag doon? Hindi naman punching bag. Oo, ako yung listening ear. Hindi nila sounding board. Yan, sounding board. Walang nakahula. Okay. Pag ikaw ay confident ng tao sa'yo, wala siyang kailangan sa'yo. Hindi niya gustong ikaw ang mag-solve ng problema niya. Gusto niya lang makinig ka. Be a sounding board. Di ba? So, hindi mo siya hinuhusgahan. Hindi mo siya sinasabihan na, ano ka ba naman, lagi ka may problema. Hindi kaya save eh. Wala ganon. Alam niya na pakikinggan mo siya with all the love. You can do that if you love. Yes. Kahit isang oras pa, sige lang. Bring it on. Ha? At alam mo, Brad, alam mo, Pastor, ito ang ko eh. Minsan meron dito, 4 na oras kami. Hindi pa member. Sabi ni Luz, ano ba naman yan? Tagal-tagal nyo dun Ha? Ano ba pinag-usapan nyo? Di yung mga problema niya. Hindi ko naman masosolve. Gusto niya lang na bigay. Hininga lang. Yung iba sa atin, 1 hour. Pero Burger King, okay, sige. Di ba? So, meron ganyan no? Kaya nating gawin lahat yan. Pwede kang maging sounding board. Mag-volunteer ka. So, ang dami na, di ba? Hindi mo kailangan maging apostol para ma-bless ang mga tao sa buhay mo. Para ikaw ay maging blessing at maging influence. Hindi mo kailangan maging pastor. Magmahal ka lang. Okay na yan. No? Yung presensya nga lang nyo rito, blessing na Amen. Yung presensya ni Sister Merlina, blessing. Amen. Nung last Sunday, umabsent yan. Na-miss ko yan. At sana madala mo yung 2 mong daughter. Bless mo kami. Emotional na naman. Okay. So, yung appreciation. Nag-a-appreciate ka. Ang ginagawa yan yung nanay ni Brother Jess. Beb, Pastor, na-bless po ako dun sa message. Ganda. Nag-a-appreciate. Malaking yan boost. Pag may naririnig kang ganyan, yung Sunday school teacher natin, sabihan yun, na-bless ka. Ha? Yung pinagtimpla ka ng kape, o yung sabihan nyo yung gumagawa ng newsletter. Diba? Pero basahin nyo. Huwag nyo sabihing na-bless ako, hindi nyo binasa. Hypocrisy yun. Yung kumanta kanina, yung nag-song lead, whatever. Diba? Look for something to appreciate, not to criticize. Marami ng critic ngayon Huwag mo nang dagdagan. Work in the sphere of love, not opposition. Diba? Yun ang trabahoin natin. Ano ba ma-appreciate ko dito sa church na to? Hindi yung, ano bang pangit ngayon? Makikita ko sa church na to. Be a blessing. That will be like heaven. Pagka ang church natin ganyan.
Imagine, if weekly, whenever we meet, merong mga tao dito na may daladalang something para sa someone. No? Gusto mo lang siya i-bless. Kasi meron kang extra or sometimes bumibili ka, 'di ba? Yung pang-ipit ng buhok, bumili ka. Tapos naisip mo may isang kapatid na medyo hindi maayos ang buhok. Oh, di dalawa yung binili mo. Oh, di punta ka ngayon sa church. Tapos, sis, para sa'yo. Uy, ganda. Saan nabili to? Yan, extra kasi. Yan. Diba? Parang every Sunday, meron tayong exchange gift. Amen. Ganda idea yan, di ba? Kasi, ba't mo gagawin yun? Extra. Maliliit lang. Because you love. That's a ministry. So, if the whole church will listen, and while listening, you are taking notes or taking a good memory, you are preparing yourself na pagka gagamitin ka na ng Panginoon, alam mo nang gagawin. Alam mo nang sasabihin. Naghihintay ka na lang. No? Whether ikaw ay, ang position dito sa ministry ay para sa'yo or not, natapos ang buhay mo, walang appointment of an office, God knows kung ano ang magandang ginawa mo para sa kanyang kingdom. You will not lose your reward. So, ang point dito is, there is a more excellent action, and that is love. Instead of position, action. And instead of position, anticipation. Ito pa, step up pa to. Serving without love, by serving with love and loving to serve, whether meron kang office or not, whether may appointment ka or not, whether meron kang gift or not, you must realize that your actions are acceptable to God anyway. Ano ibig sabihin? Diba, servant 1. Servant 1, marami siyang gifts. So, marami rin siya reward. Ito, servant 2, may counting gifts. Iba-iba naman tayo, di ba? Hindi naman kailangan pare-pareho tayo ng gifts or paramihan ng gifts. Hindi naman ganun eh. Ang kingdom of God, merong binibigay ang Panginoon na 10 gifts sa isang tao and 5 gifts sa isang tao. Hanggang doon lang talaga siya. Ang importante, hindi yung gifts at saka yung reward. Ang importante, ginamit mo ba yung binigay sa'yo para sa Panginoon? Yes. Yun yung nakalagay sa Luke 19, verse 16 to 19. Sabi, the kingdom of God is like unto a king who went to a far country, he gave to his servants. At tapos, pagdating na accounting day, pagbalik nung king, sabi, then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained 10 pounds. And then he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in very little, have thou authority over 10 cities. Tapos yung isa naman, the second came saying, Lord, thy pound hath gained 5 pounds. Oh. So, ginamit yung binigay. Tapos, binigyan siya ng reward accordingly. So, hindi kailangan na pare-pareho tayo ng reward. Ang Panginoon, kaya tayong pasayahin kahit iba-iba reward natin.
for eternity. Masaya tayo lahat. Pati yung walang reward. Malungkot yun, pero sasaya din yun. Dahil ligtas siya. Diba? Pero, kung ikaw ay ligtas, gamitin mo yung binigay ng Panginoon sa'yo to please Him. And you can only do that if you love. So, yung anticipation ng judgment time ay importante yan para magamit mo ang isang talent na binigay sa'yo ng Panginoon and do it with love. Paano naman kung na-reject? Halimbawa sa church, na-reject. Ano naman gagawin mo? May gusto kang gawin for the Lord because you love. Pero hindi naintindihan nung pastor o hindi naintindihan nung nag-a-appoint ng ministry, you know? So, na-reject. Paano naman ngayon yun? Kung meron kang pag-ibig, kapatid, here is an excellent reaction. Even if you were rejected because you spoke, but you spoke and did something out of love. Ito sabi ng Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Intindihan ba natin? Meron kang gustong gawin para sa church. In all honesty and sincerity, you love the church and you want to do something pero hindi ni-recognize, hindi ginamit, hindi pinayagan to the extent. Sinabi, Brad or sis, hindi muna yan, wag muna yan, hindi kailangan yan. Pero gusto mo sana ibigay. Di ba nakaka-offend yun? Pero hindi eh. Ang importante, ano ang reaksyon ng Panginoon sa ganun? Ito sabi, Hebrews 6:10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name. So kung ano man yung ginawa mo, kahit na hindi na-recognize ng mga tao, ginawa mo yun para sa Panginoon, hindi yung kakalimutan ng Panginoon. God is not unrighteous. Nakita niya yan. Sincere ka, nagmamahal ka. So, just do it. Huwag ka madi-discourage na, patay naman ang initiative ko sa pastor na to. Dahil kung gustong gawin, kaya lang masyadong mapili. Iba ang priority. Hindi kami same wavelength. Just do it. If it is for God, it is out of love, and if it will serve the people of God, gawin mo lang. Diba? So, o hindi mo nagawa dahil pinipigilan ka, sobra talagang magkaiba kayo. O, hindi, wag mong gawin. At least meron ka intention. Nakikita rin ng Panginoon yun. So, lastly, tama ba relo na to? Tama, no? Okay. So, hindi naman tayo masyado pang tayo. When you serve without love, and you love for self or the praise of men more than the praise of God, your service is vain. Pagka ikaw ay naglilingkod, pero ang intention mo, praise of men, or para ma-satisfy ka kasi nagawa mo yung gusto mo. Minsan ganun tayo maglingkod di ba? Hindi naman lagi tayong pure. Kaya ka maglilingkod, kaya ka magbibigay, kaya ka may gagawain kasi para makontento yung sarili mo. Hindi naman talaga para kasi meron kang pag-ibig. Para patunayan. May pinapatunayan ka. Which is ill motive. Or you love the praise of men more than the praise of God. Which is also not a good motive.
Yan ang tinatawag na vain. No? Vanity lang yan. Kaya yung output niyan, although naka-benefit sa mga tao, ang output niyan, trash. God will not recognize that kind of service. No? Kaya, pag-isipan natin mabuti pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi, hindi naman porket nakakatuwa yung paglilingkod natin sa ating sarili, automatic, natuwa na ang Diyos. Diba? Merong tinatawag na acceptable service. And the one who accepts or rejects is God. Okay? And, ito pa. Bigyan ko kayo ng verse, Philippians 2:13, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Pagka naglilingkod ka at kaya mong maglingkod, huwag mong a-attribute sa sarili mo. It is God which worketh in you. It is the work of God in you. Para maklarify pa natin, paano yun? Isaiah 26:12, Lord, Thou wilt ordain peace for us, for Thou also hast wrought all our works in us. Bakit ka binibigyan ng peace ng Panginoon? Because you serve God. Pero saan galing yung service mo? Wrought by God. No? Kaya ka willing, kaya ka merong tamang intensyon, kaya acceptable yung service mo, kasi kumilos ang Panginoon sa'yo. Hindi talaga yan galing sa puso mo na pure lahat. Purely galing sa'yo lang. Pag galing sa tao lang, imperfect yan. Pero pag galing sa Panginoon, kumilos siya, pagkatapos papadaanin sa'yo, paglabas niyan, acceptable sa Diyos yan. Yan ang sinasabi ni Isaiah, Thou also hast wrought all our works in us. Isa pa, Hebrews 13:21. Working in you that which is well-pleasing in His sight through Jesus Christ. So, how does God work? He works in you that which is well-pleasing in His sight. Okay? Siya ay nagtatrabaho sa ating konsyensya, sa ating kaluluwa. Yung trabaho ng Diyos ay siyempre yung ikalulugod ng Diyos. So, yun ang ginagawa niya sa puso mo. Kaya ka nakakapaglingkod sa Panginoon. In the end, ang katanggap-tanggap lang sa Diyos ay yung ginawa niya sa pamamagitan ng puso mo, palabas, papabalik sa Kanya. Parang ganito, galing sa Panginoon, dadalhin niya sa iyo para ibalik mo sa Kanya. Tatanggapin niya yon. Pero yung galing sa iyo, puso mo makasalanan, mag-isa ka, wala siyang binigay sa iyo. Pag inalay mo sa Panginoon, corrupted yan. Kaya wag kang mag-aakala na meron kang actually singly from your heart, sinful heart to the Lord. Always recognize that if you were able to serve the Lord, it is because it is wrought in Christ. Si Kristo ang dahilan na naging katanggap-tanggap ang mga ginagawa natin para sa Kanya, sa Diyos. So mga kapatid, unahin natin ang pag-ibig. Unahin natin na kapag tayo nagtatrabaho sa Panginoon, it is born out of love.